Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 13, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. That is not true. We passed the legislated wage hike. Ilang senador itinangging pinatay ng Senado ang panukalang aumento sa sahod para sa mga manggagawa. Bagyong Auring humina na sa low pressure area. Vice President Sara Duterte nagulat sa 2028 Sara-Amy tandem na inanunsyo ni Senador Robin Padilla. Abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling ng panandaliang paglaya sa ICC. Ilang online sellers inireklamo ang change of mind policy ng isang online shopping platform. Sa ibayong balita, isa himalang nakaligtas sa Air India crash. Higit 219 pasahero patay. At sa balitang showbiz, Megaball 2025 dinaluhan ng mga bigating artista at celebrities. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumuelta ang ilang senador sa pahayag ng ilang miyembro ng Kamara na pinatay umano ng Senado ang panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage na inaprubahan ng mga kongresista. Nag-adjourn ang 19th Congress nitong Miyerkules na hindi umabot sa bicameral conference ang wage hike bill para sa mga manggagawa. Pero ibinalik ng Senado ang sisi sa Kamara. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Do a lot of research first before opening her mouth. Yan ang payo ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante matapos ang pahayag na pinatay ng Senado ang panukalang 200 peso wage hike para sa minimum wage earners o mga manggagawang kumikita ng 645 pesos kada araw. Gate ni Estrada, That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. sinugundahan ni Senate Labor Committee Chairperson Joel Villanueva na noong isang taon pa inaprubahan ng Senado ang bersyon nito na 100 peso wage hike at iginiit na mag-aral muna si Abante bago magsalita patungkol sa issue. Lunes, June 9, 2 araw bago ang CND adjournment ng Senado nang humarap si Villanueva sa mga miyembro ng media at inilahad na hindi pa nila natatanggap ang kopya na ipinasang panukala ng mga kongresista. Una nang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara, ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. ipinakita pa ni Villanueva ang larawan na kasama ang ilang mga mambabatas noong Martes, June 10, matapos ang sesyon sa Senado. Hindi rin pinalagpas ng ilang senador ang pahayag ng House spokesperson na ayaw bigyan ng Senado ng aumento sa sahod ang mga minimum wage earners. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises? Sa hiwalay na pahayag, biniraan ni Senate President Francis Escudero ang paninisi ng Kamara gayong hindi ito naging maagap sa pag-aproba ng panukala. Iginit din niyang hindi viable o praktikal ang 200 pesos na aumento na inaprubahan ng Kamara dahil hindi anya ito suportado ng pag-aaral at datos. Noon nang sinabi ng labor group na kilusang Mayo 1 na kanilang pinag-aaralan ang ilang hakbang kabilang ang muling pag-file ng wage hike bill sa 20th Congress. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Sinibak na sa pwesto ng Department of Transportation ng isang opisyal ng mismong Land Transportation Office sa Baguio City na nasangkot sa insidente ng pagmamaneho ng lasing nitong June 10 ng gabi. Sa spot report na aksidente sa Legarda Road, si LTO Baguio District Office Chief Engineer Edilberto Bungawen. Pero nang imbitahan sa police station ay saka na raw ito naging arogante dahilan upang dalhin siya sa ospital kung saan nagpositibo sa alcohol breath test. Naharap sa posibleng pagkakakulong ang drunk driver official. Gayun din sa multang aabot ng 50,000 pesos at posibleng permanenteng pagkakatanggal ng kanyang lisensyang magmaneho. Sa ngayon, sisante na ang opisyal at inaasikaso na rin ang kanyang termination. There is no room for someone like this in the Land Transportation Office and in the Department of Transportation. Ulitin namin ni Asik Vigor, ni Yusek Banoy, seryoso kami dito. Hindi kami may mangyaring ganito ulit ang mangyayari. Ganito ulit ang gagawin namin. Uulit-ulitin lang namin ito. Hindi kami magsasawa. Pinangunahan naman ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang isinusulong niyang firearms proficiency test ng mga pulis sa Hulyo. Aminado si Torre na hindi seryoso noon ang pagsusuri kaya tiniyak niyang masihigpitan na ito ngayon. Anya may standard na dapat masunod. Magreretiro siya kung siya mismo ay babagsak. Habang tatanggalin naman sa pwesto ang mga pulis na babagsak sa eksaminasyon. Dagdag ni Torre, magdaragdag sila ng simulation training para sa mas epektibong paggamit ng mga baril na anya ay last option sa anumang police operations. Mga ka-A-to-Z, makinig mabuti. Magbubukas ng mas mahaba ang mga district office ng BIR para tumanggap ng mga naghahabol sa deadline ng estate tax amnesty. Paliwanag ng ahensya o pinalawig ng ahensya ang deadline hanggang June 16. Bukas din ang mga bangko hanggang 5 p.m. mula June 4 hanggang June 16. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., basta makarating sa district office bago mag-alas 5 ng hapon, tatanggapin ang mga aplikasyon kahit lumagpas sa office hours. Sa ilalim ng amnesty, 6% na flat rate lang ang babayaran sa estate tax at wala ng penalty, surcharge o interest. Inaalok ito sa mga namatay na may-ari ng property noon o bago May 31, 2022. Gayunpaman, hindi nito saklaw ang mga delinquent at mga may kasong pending sa korte. Maaari namang mag-file at magbayad ng estate tax amnesty return na online o kaya manual sa BIR, sa mga bangko o sa mga accredited collection officer. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 30,000 pesos na multa si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia dahil sa paglabag sa kanyang preventive suspension. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, hindi nirespeto ni Garcia ang suspension order na ipinatupad noong Abril dahil sa mga kasong grave abuse of authority, gross misconduct at serious dishonesty. Gayunpaman, iginiit ni Garcia na may temporary restraining order na inilabas ang Court of Appeals laban sa suspension. Pinatusun din niya ang ombudsman kung bakit iginigiit pa ang contempt sa kabila ng TRO. Nagugat ang kaso sa pagpapahintulot ni Garcia ng special quarry permit sa Mananga River nang walang environmental clearance mula DNR. Depensa niya, desilting ang prosesong ito para maiwasan ang water shortage sa gitna ng El Nino. Ginit naman ni Garcia na may politikal na motibo ang kaso at may gusto magpatalsik sa kanya. Sa kabila ng suspension at multa, nananatili si Garcia sa pwesto hanggang matapos ang termino at inaantay ang sagot ng DILG. Hinihiling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang interim release o panandaliang kalayaan mula sa ICC detention sa The Hague. Sa isinumiting petisyon noong June 12, iginiit ng depensa na hindi siya isang flight risk at may umaalok umano na dayuhang bansa na tumanggap sa kanya habang nililitis ang kaso. Hindi naman binanggit ang pangalan ng bansang handa umanong tumanggap kay Duterte.
Wala pa rin umanong pinapatunayang ebidensya ang ICC sa mga kasong crimes against humanity na kaugnay ng kanyang drug war. Matatandaang naaresto si Duterte sa Maynila noong March 11 at dinala sa kustodiya ng ICC habang nililitis ngayon. Dismayado naman at nangangamba ang kampo at mga kaanak ng extrajudicial killings victims sa harap ng hiling ng kampo ni former President Duterte na pansamantalang kalayaan. Ayon kay Rubilin Bitaw ng Rise Up for Life, ang grupong tumutulong sa mga biktima. Nakakabahala ito dahil posibleng gamitin ng mga Duterte ang pagkakataon upang tugisin at takutin ng mga testigo para makaiwas sa pananagutan. Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative-elect Antonio Tino na posibleng ito ang itinatrabaho ni na VP Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte sa kanilang mga biyahe abroad. Sa ngayon, hawak ng ICC pre-trial chamber ang desisyon sa petisyon habang nakaschedule ang charges confirmation hearing sa September 23. Posible na sa kanyang pansamantalang kalayaan makapagmanoobra at balikan yung mga pamilya at lalo na yung mga pamilyang nagsapubliko ng kanilang pahayag kaugnay dito sa kanyang pagkaaresto. Yung mga pamilyang naglakas ng loob sa kabila ng takot at pangamba ay nagsabi na ito yung naganap sa kanilang mga mahal sa buhay. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na sasagot siya sa impeachment summons o patawag ng Senado. Sa panayam sa kanya sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni Duterte na pinaghahandaan na ng kanyang depensa kung paano tutugon sa korte ng impeachment. June 11, ipinadala na ng Senado ang summons sa kanyang opisina sa Mandaluyong. Nakasaad rito ang 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara at inatasan siyang maghain ng sagot sa loob ng 10 araw. Ipinatatawag din si VP Sara na humarap sa Senado sa petsa na itatakda ni Senate President Francis Escudero. Gayunpaman, iginiit ng prosecution panel ng Kamara na nagkakaroon ng kalituhan sa proseso. Ayon kay Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan, niremand muna o ibinalik ng Senado sa Kamara ang articles dahil sa mga legal na issue at mga paglilinaw bago nagpadala ng summons sa bise. Nasa namang tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial na magbubukas sa July 28. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pag-anunsyo ni Senator Robin Padilla ng Sara-Amy Tandem para sa 2028 presidential elections. Sa video na in-upload ng SMNI, sinabi ni Padilla sa mga OFW sa Kuala Lumpur, Malaysia, na siya ang tatayong campaign manager ni Duterte at Senator Amy sa pagka-presidente at vice-presidente. Ayon kay Duterte, hindi nila pinag-usapan ito at nagulat din anya si Senator Amy nang banggitin ito ni Padilla sa entablado. Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, "Uy, ano ba yan?" Tapos sabi ni Senator Robin, "Oh, basta umuo ka na lang." Mabilis humina at naging low pressure area na lang ulit ang Tropical Depression Auring bago magmadaling araw ng Biyernes. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng LPA, may layong 500 kilometers mahigit hilaga-hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, wala ng LPA na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, magdadala pa rin ito ng maulap na papawin at panakanakang pag-ulan sa Batanes. Maulap din na may kasamang ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan ng Ilocos at Babuyan Islands dahil naman sa habagat. Samantalang apektado ng easterlies ang Surigao del Sur at Davao Oriental. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, good news dahil inaasahan ang pulupulong ulan lamang at pagkulog at pagkidlat. Gayunpaman, pinag-iingat ang publiko at mga DRRM offices sa posibleng baha at pagguho ng lupa. Kasabay nga ng pagdiriwang ng Independence Day nitong Huwebes, June 12, muling ikinasal
ang celebrity couple na sina Tony Gonzaga at Direk Paul Soriano bilang bahagi ng kanilang ikasampung wedding anniversary. Sa Instagram post ni Tony, makikita ang ilang photo snaps na naganap na sa kanilang renewal of vows. Kasama rin ni Tony na sa paglalakad sa aisle ang kanilang very cute na little bride na si Polly na kanilang bunsong anak. Sa isa pang post, makikita naman ang kanilang happy at kumpletong pamilya. Matatandaan 2015 ang ikasal ang dalawa sa Taytay Rizal at biniyayaan ng supling na sina Sev at Polly. Congrats at happy anniversary, Paul and Tony. Susunod, ilang online sellers inirereklamo ang change of mind policy ng isang online shopping platform. Sa ibayong balita, isa himalang nakaligtas sa Air India crash. Mahigit 200 pasahero patay. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Dahil sa pagbabago ng teknolohiya, partikular sa online, nakisabay na rin ang ilang negosyante rito sa pag-aalok ng kanilang mga produkto. Nung unay, masaya ang ilan sa kanila sa hassle-free na pagtitinda. Pero ngayon, may reklamo ang ilan sa online sellers dahil sa polisiya ng isang platform na oras na magbago ang isip ng customer at ikansela ang order. Sila pa umano ang magbabayad ng return shipping cost nito. Alamin ang balitang A to Z special report ni Ace Cruz. Batay sa 2023 survey ng social weather stations, 64% o 6 out of 10 Filipino households ay fur parents o yung mga may alagang hayop gaya ng aso at pusa. Kung kaya kaliwat kanan din ang bentahan ng pet supplies, physical man o online store. Isa riyan si Janice, hindi niya tunay na pangalan, na araw-araw kong tumanggap ng orders online mula noong 2018. Pero sa dami ng orders, may ilan din sa mga ito ang bumabalik sa kanilang warehouse dahil sa change of mind o pagbago ng isip ng ilang customers. Nagkamali lang si buyer, ang sabi niya dito, I thought this is 6 item in a package as advertised as wholesale, but it turns out there's only 1 in a package. So I want to return this and get a refund. Inirereklamo nila ito sa e-commerce platform, kalapit ang pre-shipment photos at videos ng produkto kumpara sa itsura ng mismong parcel o produkto oras na bumalik sa kanilang warehouse. Yung dispute namin was rejected. Wala naman daw issue. The item has been successfully returned without any further issues and in the same condition and quantity. Hindi nila maintindihan kung bakit sa pagkakamali ng consumers, sila ang sinisigil ng return shipping fee. The return shipping fee is 225 pesos deducted to us. So ayan po, deducted to us. So meaning, wala na po kaming kinita dyan, nagkaroon pa ng charges against us. Hindi ba sa 10 canceled parcel na natatanggap ng Shopee seller na aking nakausap dito sa Valenzuela City at ilan sa lamang ito sa kanilang natanggap sa ngayon. Pero ang pinaka-problema nila, itong mga parcel na bumabalik sa kanila dahil sa change of mind ng mga customer. Bakit nga ba hindi sila magagalit? Pag bumalik sa kanila, ang pangit na ng packaging, ito butas-butas pa at hindi natin alam kung kamusta na yung produkto nito sa loob. Kung magpapatuloy nilang ganitong issue ayon kay Alias Janice, We are planning to temporarily go on vacation mode. Hindi naman talaga kami mag-opt out. I mean, we're still looking or waiting for Shopee to eventually realize na hindi po ito yung tamang pag-treat sa mga sellers niya because ang dami na pong binabayaran. Kumbaga, malaki na yung nakukuha nila sa amin. Sana naman, magbalik din sila sa amin nang meron kaming mga seller protection and privileges po. idinulog ito ng news team sa online shopping platform na Shopee pero tumanggi silang maglabas ng pahayag. Gayunman, bukas nila silang makipag-usap kay Alias Janice kaugnay sa kanyang inirereklamo. Hindi lang si Alias Janice ang nakakaranas ng dagdag gastos sa tuwing may return items kung hindi ang ilan pang online sellers na sa isang Facebook group na lang inilalabas ang kanilang saloobin. Bukod dito,
Umaaray na ang ilan sa kanila sa ipinapataw na fees o bayarin ng naturang online shopping platform. Para hindi madihado sa kakarampot na kitang online sellers, marapat ng consumer ay huwag basta-basta mag-checkout lalo na kung hindi sigurado. Oras kasi i-cancel ang order at to receive na ito, wala mang kaltas sa consumer, pihadong ang mga nagtitinda naman online ang mawawalan. Samantala, nananatiling bukas ang news team sa panig na online shopping platform para mabigyan linaw ang issue na ilan sa kanilang partner merchants. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Abiso sa mga motorista at super, maghanda na po dahil mahigit po sa piso ang taas presyo sa produktong petrolyo na aasahan sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. Batay sa 4 na araw na trading sa Mina Flats, Singapore, inaasahan ng adjustment sa Martes, June 17. Papalo sa humigit piso at 40 sentimo ang itataas sa kada litro ng gasolina at diesel, habang hanggang piso at 20 sentimos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ang positibong US-China trade signals, naantalang US-Iran nuclear talks at patuloy na oil demand growth ayon sa OPEC. Naasahan namang i-aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na adjustment sa Lunes. Kinansela na ng Department of Transportation ang lisensya ng 3 driver ng Florida Bus Company na nasangkot sa karerahan sa Cagayan. Ang problema, hindi pa pinaharap ng GV Florida Transport Inc. ang 3 pang driver na sangkot rin umano sa insidente. Pinagpapaliwanag kasi ng Land Transportation Office ang mga driver na yan ukol sa viral video na kuha noong June 8 kung saan 6 na unit ng Florida Bus ang umano'y nagkakarerahan sa National Highway. Humingi ng tawad sa isang pahayag ang GV Florida nitong June 9 pero sinabing pinabili silang umano ang kuha sa naturang video. Nagbabala naman ng LTO na posibleng makansela ang rehistro ng mga sangkot na bus kung hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon. It's unfortunate that they were not as transparent as we would like to. Sabihin na lang nila yung buong kwento para matapos natin kagad. Sugatan ng 3 individual matapos ang salpukan ng 2 motorsiklo sa Visayas Avenue, Quezon City, Biyernes ng madaling araw. Sa CCTV, makikita ang kumaliwa ang isang motor mula Tandang Sora, bumangga sa isang motorsiklo ang paparating na motor na may angkas at agad-agad pagkalampas ng tricycle. Tumilapon sa kalsada ang mga sakay matapos ang insidente. Agad namang rumispondi ang mga rescuer. Ayon sa responder na si Flor de Liza de Ocampo, walang malay at duguan sa ulo ang isang rider habang gasgas naman ang inabot ng kanyang angkas. Na-discharge na sa ospital ang isang biktima habang binabantayan pa ang 2. Patuloy naman ang investigasyon ng Quezon City Police District Traffic Sector 6 sa insidente. Pwede naman po doon mag-U-turn. Kaso nga lang po, ang problema po nung Inmax, nag-give na siya sa tricycle, hindi pa niya napansin yung paparating na single. Maselan pong balita mga ka-A to Z, patay naman ang isang 34 anyos na babae matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Marulas, Valenzuela City. Sa CCTV footage, makikita ang pagliko ng isang motorsiklo sa F. Bautista Street hanggang sa pinaputukan ng biktima na naglalakad. Ang mas mabigat pa, bumaba ang salarin at muling binaril ang biktima. Ayon sa pulisya, dead on the spot ang biktima na papunta sana sa kikitain sa kanto ng Marulas. Nagtamo ng 4 na tama ng bala sa ulo at katawan. Lumabas din sa investigasyon na may dati ng kaso sa droga at pagnanakaw ang naturang biktima. Tinitingnan naman ang motibo ng onsehan sa illegal na droga. Patuloy ang backtracking sa CCTV footage at may person of interest ng minamanmanan ng pulisya. Nananawagan rin ang otoridad sa publiko na ipagbigay alam kung may impormasyon sa mga salarin. Itong ating biktima ay kalalaya lang last year at doon sa witness na ating na-interview, sinabi niya na meron nga siyang inonse na droga na hindi nabayaran. So ito po ay patuloy pa rin nating iniimbestigahan. Patay naman ang isang 21 anyos na lalaki na target ng gun buy bust operation matapos makaengkwentro ang mga pulis sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, Huwebes, June 12 ng gabi. Ayon kay Chief Investigation ng Pasig City Police,
na si Police Major Loreto Tigno. Nagpanggap na buyer ang isa sa kanilang operatiba matapos mapag-alamang nagbebenta ng iligal na baril ang lalaki. Nakipagkita ang suspect sa barangay, pinagbuhatan at ibinenta ang isang kalibre 45 na baril sa halagang 21,000 pesos. Pero imbis na ibigay ang baril, binaril ng suspect ang pulis na agad nakatakbo. Ayon sa report, bago ang operasyon ng hold-up pa umano ang suspect ng 2 cellphone sa halagang 81,000 pesos. Matapos ang enkwentro, itinuro ng biktima ang suspect. Na-recover sa lugar ang 2 baril at isang granada. Lumalabas din sa investigasyon na sangkot sa carnapping at gun for hire ang suspect. Tukoy na ng pulisya ang kasabwat nito at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Mga ka-A to Z, himalang nakaligtas po ang isa sa mga pasahero sa Air India plane crash nitong Huwebes sa Ahmedabad, India, na ikinasawi na ng halos 300 katao at tinuturing na pinakamalubhang plane crash sa naturang bansa sa nakalipas na 10 taon. Sa salaysay ng biktima, nakarinig umano ng malakas na ingay pagkatapos ng take-off. Papuntang London ang eroplano na may halos 250 pasahero nang bumagsak ito ilang sandali lamang mula sa pagkakalipad. Nadamay din ang mga nasa ground nang tumama ang eroplano sa isang medical college hostel sa oras ng tanghalian. Binisita naman ng Indian Interior Minister ang katangi-tanging nakaligtas at maging ang mga sugatan. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Binulabog at tinakipa ng mga security agents si U.S. Senator Alex Padilla sa isang press con ni Homeland Security Secretary Kristi Noem. Tinangkang magtanong ni Padilla patungkol sa protesta sa immigration crackdown ni Trump sa Los Angeles. Pero imbis na sagutin ng Homeland Security Secretary, pilit siyang pinaalis, pinadapa at pinusasan ng 3 security agents. Kinondena ng mga mambabatas mula sa magkabilang panig ang pangyayari. Tinawag ni Republican Senator Lisa Murkowski na mali at nakasusuklam ang pagtrato na ito kay Padilla. Nagpahayag din ng galit si Senate Majority Leader Chuck Schumer at sinabing kailangan ng agarang aksyon matapos ang pangyayari. Balik bansa na si Paris 2024 double gold medalist Carlos Yulo bitbit ang isang ginto at 3 bronze mula sa 2025 Asian Artistic Gymnastics Championships sa South Korea. Nagkampiyon si Yulo sa floor exercise habang nasungkit ang mga bronze sa individual all-around vault at parallel bars. Mainit na sinalubong si Yulo sa NAIA Terminal 1 ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman at Executive Director Paulo Francisco Tatad at mga fans. Welcome home and congrats, Kaloy! Sa aming pagbabalik sa Showbiz, Mega Ball 2025, dinaluhan ng mga bigating artista at celebrities. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. All out ang kinang at ningning ng showbiz celebrities at personalities na dumalo sa taunang Mega Ball na idinaon sa isang events place sa Taguig. Ang ilan sa kanila kinilala sa Mega's Pinoy Pride Awards. Sino-sino yan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Maningning, glamorosa, at talaga namang kavogang outfit ng mga fashionista sa katatapos lamang na Mega Ball 2025 Fashion Plus Dance nitong Huwebes, June 12 na ginanap sa isang events place sa BGC, Taguig City. Star-studded din ang nasabing event na dinaluhan ng mga sikat na artista at kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Kabilang na rito sina Gabby Garcia, Kyle Echari, G. Filomeno, Raymond Gutierrez, Legaspi Twins, Cassie and Mavi. Spotted rin ng Philippine Twins na sina Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo, Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo, Miss Universe 2022 Arboni Gabriel, andyan din si Miss Universe 2018 Catriona Gray, at Miss Universe Philippines 2025 First Runner-Up
Winwin Marquez. Pero hindi lang pabonggahan sa orahan ng labanan dahil kinilala rin ang mga natatanging Pilipina sa Megas Pinoy Pride Awards na sina award-winning actress and BAFTA nominee Dali De Leon, fashion icon and actress Heart Evangelista, celebrity doctor na si Vicky Bello, at ang YouTube sensation na si Niana Guerrero. Layo ng Megaball na parangalan ang mga Pinay na tunay na movers and shakers sa kani-kanilang larangan. Mga babaeng may makabuluhang ambag, nagpapakilos ng inobasyon at nagbibigay ng pagbabago habang iniiwan ang kanilang tatak sa pandaigdigang entablado. Congratulations! Para sa balita A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, naranasan nyo na bang maging feeling superstar? Yung tinitilian. Mukhang dream come true ito sa isang lalaking hindi nagdalawang isip na bumaba sa isang escalator ng mag-isa, kung saan bababa rin ang mga artista ng isang pelikula. Bigyan ng break yan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa Indian lawyer na si Mahatma Gandhi. Ang sabi niya, mali at immoral ang hangaring takasan ang kahinatnan ng iyong mga hakbang. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!